Alam mo yung pakiramdam na kahit gaano ka pa kagaling sa labas, may trabaho ka, may buhay ka, may mga kaibigan ka, pero sa loob mo, parang may naghihintay pa rin. Parang may bahagi ng isip mo na lagi pang naka-refresh sa kanyang profile, lagi pang nagsusuri ng kung anong ibig sabihin ng huli niyang post. Nagtatanong sa sarili kung naaalala ka pa niya, kung namimiss ka rin niya, kung may regret siya. At sabi ng lahat ng mga kaibigan mo, ng mga YouTube videos na napanood mo, ng mga Reddit threads na binasa mo ng hating gabi, sabi nila lahat, mag-no contact ka. Yun ang sagot. Kaya ginawa mo. Nag-no contact ka. 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan. At sa simula okay naman, nakaramdam ka ng konting kontrol. Parang ikaw na ang may hawak sa sitwasyon. Pero pagkaraan ng ilang araw, nagsimula kang magtanong sa sarili mo. Ano ba talaga ang nangyayari sa kanya ngayon? Nagre-reach out na ba siya? Napalitan na ba niya ako? At doon mo na-realize, ang no contact hindi pala siya solusyon. Siya ay isang tactic. At ang problema sa tactic ay, gumagana lang siya kung may tamang mindset sa likod niya. Kasi kung ang dahilan mo sa pag-no contact ay para mapaisip siya, para magawa siyang mag-miss sa'yo, para bumalik siya, hindi ka nag-no contact para sa sarili mo. Nag-no contact ka para sa kanya. At kahit naka-no contact ka, mental at emotional nakakapit ka pa rin. Ito ang katotohanan na hindi lahat ng video tungkol sa no contact ay sinasabi sa iyo. Ang tanong hindi mag-no contact ka ba? Ang tunay na tanong ay, anong nangyayari sa isip mo habang naka-no contact ka? At dito pumapasok ang stoicism. Hindi bilang isang emotional trick, hindi bilang isang manipulation tactic, kundi bilang isang paraan ng pag-iisip na magbabago sa kung sino ka sa kaibuturan, at yun ang mas malakas pa sa kahit anong no contact na magagawa mo. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 psychological hacks mula sa pilosopiya ng mga Stoic na mas malakas pa sa no contact. Hindi ito para mapaibalik siya. Ito ay para mabawi mo ang sarili mo. At kapag nagawa mo yon, lahat ng bagay ay magbabago, hindi lang sa relasyon, kundi sa buong buhay mo. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Nagsimula kang mag-no contact ng may pag-asa. Hindi mo inaamin sa sarili mo pero totoo ito. Kahit sabihin mo na para sa sarili ko ito, may maliit na bahagi sa dibdib mo na naghihintay na baka isang araw, may notification kang matatanggap, isang mensahe, isang kamusta ka na, isang palatandaan na naalala ka pa rin niya. At ang problema dito ay hindi ikaw ang mali. Normal lang ito. Ganyan ang utak ng tao. Ang utak natin ay nakadisenyo para humanap ng closure, para humanap ng katuparan, para humanap ng pagbabalik ng kung ano ang nawala. Ito ay biology. Ito ay psychology. Hindi ito kahinaan. Pero ang tanong ay, ilang araw, linggo o buwan ka pa maghihintay? At habang naghihintay ka, ano ang nangyayari sa loob mo? Ito ang hindi ikinukwento ng no contact rule sa iyo. Habang tahimik ka sa labas, nagulo ka palalo sa loob. Nagsimula kang mag-analyze ng lahat ng nangyari sa relasyon. Nagsimula kang sisihin ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Nagsimula kang mag-idealize sa kanya. Yung mga mabuti niyang katangian ay naging mas malaki sa iyong alaala. At yung mga masakit na ginawa niya ay unti-unting lumabo. Ito ang tinatawag na withdrawal cycle. At ito ay totoo tulad ng withdrawal mula sa isang substance. Kapag nawala ang isang tao na matagal ng bahagi ng iyong buhay, ang utak mo ay naghahanap ng dopamine na dating nanggagaling sa kanya, sa bawat mensahe niya, sa bawat ngiti niya, sa bawat sandali na kasama mo siya. At ngayon na wala na siya, ang utak mo ay nagsasabi, balik, humanap, makuha ulit yung nawawala. Kaya kahit naka-no contact ka, ang isip mo ay hindi. Ang isip mo ay nandoon pa rin sa relasyon, nandoon pa rin sa kanya. At si Rodang na tunay na problema. Hindi ang pagiging tahimik mo sa labas ang nagbibigay ng kalayaan. Ang kalayaan ay nanggagaling sa loob. At kung walang tamang pundasyon ng pag-iisip, ang no contact ay magiging isang magandang kubol na walang bubong, nagbibigay ng ilusyon ng proteksyon pero bubuhos pa rin ang ulan sa'yo. Maraming tao ang nagtatagal ng 30 araw ng no contact at pagkaraan ay bumabalik sa mas malala pang sitwasyon. Kasi hindi nila binago ang pundasyon ng kanilang pag-iisip. Natahimik lang sila sa labas, nagalit, nag-overthink, nag-idealize. At pagkaraan ng ilang linggo, mas desperado na sila kaysa dati.
Ito ang hindi tinuturo ng simpleng no contact rule. Isipin mo ito. 2 buwan kang naka-no contact. Tiniis mo ang lahat ng lakas para huwag makipag-ugnayan sa kanya. Binalik mo ang lahat ng kanyang regalo sa isang kahon sa ilalim ng iyong kama. Nag-unfollow ka sa lahat ng kanyang social media. Sinabihan mo ang mga kaibigan mo na huwag banggitin ang kanyang pangalan sa harapan mo. Pero isang gabi, habang kumakain ka ng mag-isa sa isang restaurant, may nakita kang pamilyar na tinig. At nang lumingon ka, naroon siya, kasama ang iba. Nagtatawa. Mukhang maayos. Mukhang parang hindi nagbago ang anuman sa kanyang mundo. At sa isang segundo lang, lahat ng trabaho mo sa 2 buwang iyon ay tila naglaho. Naramdaman mo ulit ang lahat. Ang sakit, ang lungkot, ang galit, ang pagnanais na mapalapit, ang pagnanais na malaman kung bakit, ang pagnanais na makita sa kanyang mga mata kung may regret siya, at napagtanto mo, hindi ka gumaling, nagtago ka lang. Ito ang pinakamapanganib na aspeto ng simpleng no contact. Ito ay isang distraction, hindi isang pagbabago. Tinatago nito ang sakit, pero hindi nito nire-resolve ang ugat ng sakit. Kasi ang tunay na tanong ay hindi, gaano katagal ko siyang hihindian? Ang tunay na tanong ay, bakit ko siya kailangan para maging maayos ang pakiramdam ko sa sarili ko? At kung hindi mo nasasagot ang tanong na iyon, kahit gaano katagal ang iyong no contact, kapag nakita mo siya, o narinig mo ang kanyang pangalan, o nalaman mo na may bago na siya, mararamdaman mo pa rin ang bigat ng hindi pa natapos na bagay sa loob mo. Kaya ang mga Stoic, sina Marcus Aurelius, si Epictetus, si Seneca, hindi sila nagturo ng pag-iwas. Hindi sila nagturo ng pagiging manhid. Hindi nila sinabi, huwag nang maramdaman. Sinabi nila, unawain mo ang iyong mga nararamdaman. Alamin kung saan ito nanggagaling. At pagkatapos, piliin mo kung sino ka sa harap nito. At ito ang pinagkaiba ng Stoicism sa simpleng no contact rule. Ang no contact rule ay nagtatanong, paano ko mapapahina ang aking mga aksyon? Ang Stoicism ay nagtatanong, paano ko mababago ang aking kaisipan? At kapag nabago ang kaisipan, ang mga aksyon ay susunod ng walang pagsisikap. Hack number 1. Ang dichotomy of control. Ang pinakamakapangyarihang mental reset. Mayroong isang linya na isinulat ni Epictetus na, kapag tunay na naintindihan, ay maaaring baguhin ang buong paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa nakaraang relasyon. Sinabi niya, ang ilang bagay ay nasa ating kapangyarihan at ang iba ay wala. Simple. Pero pag-isipan mo ito ng malalim sa konteksto ng iyong sitwasyon ngayon, ano ang nasa iyong kapangyarihan? Nasa iyong kapangyarihan ang iyong mga aksyon ngayon, ang iyong mga desisyon ngayon, ang mga salita na lalabas mula sa iyong bibig, ang kung paano mo tutugon sa mga sitwasyon, ang kung paano mo aalagaan ang iyong katawan, ang iyong isipan, ang iyong espiritu, ang effort na ilalagay mo sa trabaho, sa mga pangarap, sa mga relasyong nananatili sa iyong buhay. Ano ang wala sa iyong kapangyarihan? Ang kung anong nararamdaman ng ibang tao para sa iyo. Ang mga desisyon na ginawa niya. Ang mga salita na sinabi niya o hindi sinabi. Ang kung bumabalik siya o hindi. Ang kung inaalala ka niya. Ang kung pinagsisisihan niya ang nawala. At ngayon, ano ang karamihan ng iyong oras na ginagastos mo sa mga bagay na wala sa iyong kapangyarihan? Ito ang pinakamalaking pagkawala ng enerhiya na ginagawa ng isang tao pagkatapos ng isang relasyon. Hindi ang sakit mismo. Ang sakit ay natural at kailangang maramdaman. Kundi ang patuloy na pagbibigay ng mental at emosyonal na enerhiya sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Kapag nag-check ka ng kanyang profile, wala iyan sa iyong kapangyarihan. Kapag nag-analyze ka ng kung anong ibig sabihin ng kanyang last scene, wala iyan sa iyong kapangyarihan. Kapag nagtatanong ka kung may kasama na siyang bago, wala iyan sa iyong kapangyarihan. Pero kapag pumunta ka sa gym ngayon, nasa iyo iyan. Kapag natapos mo ang report na hindi mo pa natapos, nasa iyo iyan. Kapag tumawag ka sa iyong kaibigan na matagal mo nang hindi nakakausap, nasa iyo iyan. Kapag natulog ka ng maaga para may lakas ka bukas, nasa iyo iyan. Ang dichotomy of control ay hindi nagtuturo ng kawalan ng malasakit. Nagtuturo ito ng tamang direksyon ng malasakit. Ang praktiko para sa iyo, tuwing may nararamdaman kang anxiety or obsession tungkol sa kanya, itanong mo sa sarili mo, nasa akin ba ito? Kung hindi, sabihin mo sa sarili mo, ito ay hindi ko territory, hindi ko responsibilidad na kontrolin ito. Ibabalik ko ang aking enerhiya
sa kung ano ang nasa akin. At pagkatapos lumipat. Hindi nang marahas, hindi nang may pagpupumilit, lumipat lang ng atensyon patungo sa isang bagay na tunay mong kontrolado. Gawin mo ito ng paulit-ulit. Hindi ito isang beses lang na exercise. Ito ay isang bagong pattern ng pag-iisip na kailangan mong buuin araw-araw, sandali-sandali. At sa paglipas ng panahon, mahahanap mo na ang iyong isipan ay hindi na kasing laki ng dating ginagastos sa mga bagay na hindi mo kontrolado. At ang enerhiyang iyon na dating napupunta sa kanya ay magsisimulang pumunta sa iyo, sa iyong pagbabago, sa iyong paglago, sa iyong buhay. Ito ang mas malakas pa sa no contact. Kasi kahit makita mo siya, kahit marinig mo ang kanyang pangalan, hindi ka mabibigla. Nandoon ka sa iyong sariling mundo. At yung sariling mundo mo ay nagsimula ng maging isang lugar na gusto mong tirahin. Hack number 2, memento mori, gamitin ang kamatayan para mabuhay ng tama. Ito ay maaaring mukhang malayo sa paksa. Pero pakinggan mo muna. Ang isa sa mga paboritong practice ng mga Stoic ay ang tinatawag na memento mori. Ang pag-alaala na ikaw ay mamamatay. Na lahat ng tao sa iyong buhay ay mamamatay. Na ang lahat ng bagay ay pansamantala. Sinabi ni Marcus Aurelius sa kanyang Meditations, kapag nakita mo ang mga haring makapangyarihan ng nakaraan, nasaan na sila ngayon? Lahat sila ay naging alabok na. Ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga tagumpay, ang kanilang mga pag-aalala, lahat ay naglaho. At ngayon, lahat ng iyong kinakapit, lahat ng iyong sinisisi ang sarili, lahat ng iyong inaayos at inaayos sa isip mo, gaano katagal ang lahat ng ito sa malawak na canvas ng panahon. Hindi ito para magkalungkot ka. Ito ay para magising ka. Kasi ang isang tao na tunay na naiintindihan ang pansamantalang kalikasan ng buhay ay hindi magtatagal ng maraming taon sa pagdurusa ng isang relasyong tapos na. Hindi dahil walang malasakit, kundi dahil naiintindihan niya na ang bawat araw na ginagastos sa pagdurusa ay isang araw na hindi na mababawi. Isipin mo ito sa ganong paraan. Ikaw ay mayroong isang tiyak na bilang ng mga araw sa mundong ito. Hindi mo alam kung ilan. Maaaring marami pa. Maaaring kakaunti na. Pero tiyak na may katapusan. Ngayon ang tanong ay, paano mo gustong gastusin ang mga araw na iyon sa pag-alaala sa isang taong pumili na lumayo? Sa pag-analyze ng mga mensahe na ilang buwang lumipas na? Sa pag-check ng profile ng isang taong wala ng papel sa iyong kinabukasan? O sa pagbuo ng buhay na, kapag tumingin ka pabalik sa katandaan mo, ay magiging puno ng kahulugan? Ang memento mori ay isang psychological hack na nagbabago ng iyong time perspective. Kapag naalala mo na ang iyong oras ay may limitasyon, ang mga bagay na noon ay tila malaki ay nagsisimulang lumiti. At ang mga bagay na noon ay tila malayo, ang iyong mga pangarap, ang iyong mga ambisyon, ang mga relasyong tunay na nagpapabuti sa iyo, ay nagsisimulang lumaki. Ang praktiko para sa iyo, isang gabi bago matulog tanungin mo ang sarili mo. Kung ito ang huli kong araw, paano ko ginagastos ang aking oras ngayon? Magiging maayos ang pakiramdam ko tungkol sa kung paano ko ginugol ang araw na ito. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para i-align ka. Para ang bawat desisyon mo, kasama na ang desisyon kung gaano karaming isipan ang ibibigay mo sa nakaraang relasyon, ay naaayon sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. At kapag ginawa mo ito ng paulit-ulit, isang bagay ang magbabago sa loob mo. Ang urgency na dati ay nasa kailan siya babalik, ay lilipat sa ano pa ang magagawa ko ngayon. At yun ang isang uri ng kalayaan na hindi mabibigay ng kahit anong no contact. Hack number 3. Negative visualization. Ang paradox ng pasasalamat sa sakit. Ito ay maaring isa sa mga pinaka-kontra-intuitibong ideya sa lahat ng Stoic practices. Pero isa rin ito sa mga pinakamakapangyarihan. Ang tinatawag na premeditatio malorum o negative visualization ay ang practice ng intensyonal na pag-iisip sa mga masamang maaaring mangyari. Hindi para mag-despair, kundi para maihanda ang sarili at para mapangalagaan ang kasalukuyan. Pero may isang espesipikong paraan ng paggamit nito. Pagkatapos ng isang relasyon na nakakatulong ng hindi inaasahan. Heto ito, sa halip na subukang iwasang isipin ang relasyon na siya mismong nagpapalala ng obsession, hayaan mo na itong isipin. Pero gawin mo ito ng may layunin. Isalaysay mo sa sarili mo ng buo ang kwento ng relasyon. Hindi lang ang magagandang bahagi, lahat ng bahagi. Ang mga sandaling masaya, oo. Pero pati na rin ang mga sandaling nasaktan ka, ang mga beses na hindi ka pinakinggan,
Ang mga pagkakataon na ipinamalas niya sa iyo na hindi ka priority. Ang mga argumentong umuulit na hindi nagresolba. Ang pakiramdam ng hindi sapat. Ang pakiramdam ng hindi sigurado. Ang pakiramdam ng pagod na pagod. Ang utak natin, pagkatapos ng isang relasyon, ay may natural na tendensya na i-idealize ang nakaraan. Natatandaan natin ang pinakamagandang sandali at kinakaligtaan ang lahat ng nasaktan sa atin. Kaya ang dating mahal sa buhay ay nagiging mas perpekto sa ating alaala kaysa sa aktwal na katotohanan. Ang negative visualization ay nagbabalik ng balanse, hindi para mapuot ka, hindi para maging mapait, kundi para makita mo ang buong larawan, ang totoo, hindi ang idealized na bersyon ng iyong alaala. At kapag nakita mo ang buong larawan, isang bagay ang magiging malinaw sa iyo. Ang relasyong iyon ay hindi perpekto. May mga bagay doon na hindi maganda para sa iyo. At kung bumalik pa kayo, kung talagang bumalik pa kayo sa parehong mga pattern, parehong ugali, parehong dinamika, malamang na matatawasan mo na naman ang parehong mga problema. Ito ay hindi cynicism, ito ay kalinawan. At ang kalinawan ay nagbibigay ng kalayaan. Pero may pangalawang bahagi pa ng practice na ito na mas malalim pa. Kapag naisalaysay mo na sa sarili mo ang buong larawan ng relasyon, kasama ang sakit, kasama ang mga bagay na hindi gumana, pagkatapos ay itanong mo sa sarili, kahit ang lahat ng sakit na iyon, natuto ba ako ng isang bagay? Nagbago ba ako dahil sa relasyong iyon? At halos laging ang sagot ay oo. Ang bawat relasyon, kahit ang pinakamasakit na relasyon, ay nagtuturo ng isang bagay. Tungkol sa kung sino ka. Tungkol sa kung ano ang gusto mo. Tungkol sa kung ano ang hindi mo dapat tanggapin. Tungkol sa mga pattern ng iyong pag-uugali na kailangan mong baguhin. At ang pasasalamat para sa mga aralin na iyon, hindi para sa sakit, kundi para sa pagkakataon ng paglago, ay isang uri ng pagtatapos na hindi kailanman maibibigay ng simpleng pagtahimik. Kasi ang totoo ay ito, hindi mo kailangang maramdamang nagmahal ka ng mali para matuklasan na ang relasyong iyon ay bahagi ng mas malaking kwento ng iyong buhay. Ang kwento ng pagiging mas ganap na ikaw. Hack number 4, the view from above, ang pag-angat ng perspektibo. Si Marcus Aurelius ay may isang particular na mental exercise na madalas niyang ginagawa. Tinawag nito ng mga modernong pilosopo na the view from above. Ang exercise ay ganito. Sa isip mo iangat ang iyong sarili. Una, tingnan mo ang kwarto kung saan ka naroroon. Pagkatapos, palawakin. Ang gusali, ang kalye, ang lungsod, ang bansa, ang buong mundo. At pagkatapos pa ay ang kalawakan na nakapaligid sa mundo. At mula sa perspektibang iyon, mula sa kalawakang nakapaligid sa mundo, tingnan mo ang iyong problema. Ang exercise na ito ay may malalim na psychological effect. Kapag pinaliit mo ang iyong sarili sa konteksto ng mas malaking larawan, ang mga bagay na tila napakalaking problema ay nagsisimulang lumiti sa kanilang tunay na sukat. At ngayon ilapat natin ito sa iyong sitwasyon. Ikaw ay naroroon sa isang punto sa iyong buhay. Isang punto na magiging maliit na piraso ng malaking tapiserya ng iyong buong buhay. 10 taon mula ngayon, ikaw ay magkakaroon ng ibang buhay. Malamang ay magkakaroon ka ng mga karanasang hindi mo pa maisip ngayon. Maaaring may mga bagong tao. Maaaring may mga tagumpay na hindi mo pa nakikita. At kung titingnan mo ang iyong sarili ngayon mula sa perspektibo ng taong iyon, nang ikaw 10 taon mula ngayon, ano ang makikita niya? Makikita niya ang isang taong dumadaan sa isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng buhay ng tao. Ang pagdurusa ng pagkawala. At maaaring makikita rin niya ang isang pagpipilian, ang manatiling nakakulong sa sakit o ang gamitin ang sakit na ito bilang isang lakas. Sinabi ni Marcus Aurelius na ang lahat ng bagay ay bahagi ng mas malaking kabuuan. Wala ni isang karanasan ang walang layunin sa mas malaking tekste ng iyong buhay. Basta't piliin mong hanapin ang kahulugan sa halip na mamuhay sa pagdurusa. At ito ay isang pagpipilian na magagawa mo ngayon, hindi bukas. Ngayon, ang view from above ay nagbibigay sa iyo ng isang psychological distance mula sa sakit na nagpapahintulot sa iyong makita ang mas malaking larawan. At kapag nakita mo ang mas malaking larawan, nararamdaman mo na hindi ka nakakulong sa kasalukuyang kalagayan mo. Ito ay isang punto sa mas mahabang paglalakbay. Ang praktiko para sa iyo, sa mga oras na sobra na ang bigat ng pakiramdam, isara mo ang mata mo at iangat ang sarili mo sa isip. Una, tingnan mo ang kwarto. Pagkatapos ang lungsod. Pagkatapos ang bansa.
pagkatapos ang mundo. At mula doon, itanong mo sa sarili, sa lahat ng ito gaano kaliit ang problema ko at gaano kalaki ang posibilidad ko. Hindi ito para i-dismiss ang iyong sakit. Ang sakit mo ay totoo at may karapatan kang maramdaman ito, kundi para ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. At ang iyong buhay ay mas malawak pa kaysa sa isang kabanata na tumatawid ka ngayon. Hack number 5, Amor Fati, ang pagmamahal sa lahat ng nangyari. Ito ang pinakamalalim na Stoic concept sa lahat. At maaaring ito ang pinakanagbabago ng buhay. Amor Fati. Sa Latin ang ibig sabihin nito ay pagmamahal sa kapalaran. Hindi lamang pagtanggap sa lahat ng nangyari, hindi lamang pagtitiis, kundi ang tunay na pagmamahal, ang paghanap ng kagandahan at kahulugan sa lahat ng karanasan, kasama na ang mga pinakamasakit. Si Friedrich Nietzsche, na naimpluwensyahan ng mga Stoic ay nagsabi, ang aking formula para sa kadakilaan ng tao ay Amor Fati, huwag gustong maging iba ang anuman, hindi sa nakaraan, hindi sa hinaharap, hindi magpakailanman. At ngayon maaring nagsasabi ka, paano ko mamahalin ang isang bagay na nasaktan sa akin? Paano ko mamahalin ang isang relasyong winasak ang bahagi ng aking mundo? Pakinggan mo ito. Hindi sinasabi ng Amor Fati na ang sakit ay hindi masakit. Hindi sinasabi nito na mali kang masaktan. Hindi sinasabi nito na ang lahat ng nangyari ay tama o perpekto. Sinasabi nito ito, ang lahat ng nangyari sa iyo ay nagawa kang masikaw. Isipin ang pinakamalulusog na puno sa isang kagubatan. Hindi yung puno na lumaki sa lugar na protektado at walang hangin, kundi yung puno na lumaki sa lugar na malakas ang hangin, malakas ang ulan, yung puno na ang mga ugat ay pinalim ng bawat bagyo na pinagdaanan nito. Ang mga ugat nito ay malalim dahil sa mga bagyo. Hindi sa kabila ng mga bagyo, dahil sa mga bagyo. At ang relasyong pinagdadaanan mo ngayon, ang sakit na nararamdaman mo, ang mga aralin na natututo ka, ang bahagi ng iyong sarili na natuklasan mo dahil sa pagkawala, lahat ng ito ay nagpapalim ng iyong mga ugat. At kapag dumating ang susunod na bagyo, at darating ito dahil ganyan ang buhay, mas matatag ka. Hindi dahil naging manhid ka, kundi dahil naging mas totoo ka sa iyong sarili. Pero ang pinakamalalim na aspeto ng Amor Fati ay ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-accept ng nakaraan. Ito ay tungkol sa aktibong paghahanap ng kahulugan sa nakaraan. Ibig sabihin nito, sa halip na itanong na bakit ito nangyari sa akin, tanungin mo ang para sa anong layunin ang karanasang ito sa aking buhay. Sa halip na bakit niya ginawa iyon sa akin. Tanungin mo ang ano ang itinuturo sa akin ng karanasang ito tungkol sa kung sino ang gusto ko maging. Sa halip na sana hindi na lang ito nangyari, tanungin mo ang paano gagamitin ng karanasang ito para maging mas ganap na bersyon ng aking sarili. Ito ang pagbabago ng frame. At kapag nabago ang frame, ang buong karanasan ay nagbabago. Ang relasyong iyon, kahit gaano ito kamasakit, ay parte ng iyong kwento. At kapag tiningnan mo ito bilang isang kabanata ng iyong paglago sa halip na isang pamamaraan ng pagkabigo, ang kapangyarihan nito sa iyo ay nagbabago. Hindi ka na biktima ng nakaraan mo. Nagiging may akda ka ng iyong sariling kwento. At ito ang mas malakas pa sa kahit anong no contact na magagawa mo. Kasi ang no contact rule ay nagtatanong, paano ko mapapahinto ang ugnayan sa kanya? Ang Amor Fati ay nagtatanong, paano ko gagamitin ang lahat ng nangyari para maging mas malalim, mas matibay, mas ganap na ako? At kapag ang tanong na iyon ang sumasagot sa iyong buhay, wala nang mas malaking kapangyarihan. Kaya ngayon balikan natin ang 5 psychological hacks na tinalakay natin. Una, yung dichotomy of control. Yalay mo ang iyong enerhiya sa mga bagay na tunay mong kontrolado. Ang kanyang mga nararamdaman, ang kanyang mga desisyon, ang kanyang buhay, wala yan sa iyo. Ang iyong mga aksyon, ang iyong mga pagpapabuti, ang iyong pag-unlad, nasa iyo yan. Lumipat doon. Pangalawa, hindi ang memento mori. Alaalahanin mo na ang iyong oras ay may limitasyon at ang bawat araw na ginagastos sa pagdurusa ng isang bagay na tapos na ay isang araw na hindi mo na mababawi. Piliin mo ng may kamalayan kung paano gagamitin ang iyong oras. Pangatlo, yung negative visualization. Makita mo ang buong larawan ng relasyon. Hindi lang ang mabuti, kundi pati ang mga bagay na hindi gumana at pagkatapos hanapin mo ang mga aralin na hatid nito. Magtiwala na ang relasyong iyon. Kahit gaano kasakit, ay nagdala ng mga bagay na kailangan mong malaman tungkol sa iyong sarili. Pang-apat, ang view from above. Sa mga sandaling nararamdaman, mong nakulong ka sa sakit,
iangat ang iyong perspektibo. Ikaw ay mas malaki kaysa sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang buhay mo ay mas malawak pa kaysa sa kabanatang ito. Panglima, ang amor fati. Mahalin ang lahat ng nangyari. Hindi sa kabila ng sakit, kundi kasama ang sakit. Gamitin ang bawat karanasan, kahit ang pinakamasakit, bilang isang guhit sa mapa ng kung sino ka nagiging. Heto ang totoo. Ang no contact rule ay mabuting simula. Ang pagiging tahimik, ang hindi makiugnayan sa kanya sa panahon ng emosyonal na kaguluhan, ay tama at mahalaga. Hindi ito mali, pero huwag mong tapusin doon. Kasi kung ang no contact ay ang lamang ginagawa mo, kung nagtatago ka lang sa likod ng katahimikan, habang ang mga lumang pattern ng pag-iisip ay nagpapatuloy sa loob mo, hindi ka gumagaling. Nagpapahinga ka lang. You're turay na pangbang wari nangyayari sa loob. Sa paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa iyong sarili. Sa paraan ng iyong pagtingin sa nakaraan. Sa paraan ng iyong pagharap sa kasalukuyan. At ang Stoicism, ang pilosopiyang itinayo ng mga taong namuhay sa mga pinakamagaspang na kondisyon ng buhay, ay nagbibigay sa iyo ng mga kasangkapan para gawin ang pagbabagong iyon, hindi bukas, hindi kapag handa ka na. Ngayon, umpisa sa isa sa 5 practices na ito. Hindi lahat ng sabay-sabay, isa lang. Yung isa na pinakatumatawid sa iyo ngayon. Kung ang pinakamalaking laban mo ngayon ay ang paraloy na pag-iisip sa kanya, kahit wala ka namang kontrol doon, simulan mo sa dichotomy of control. Kung ang nararamdaman mo ay walang silbi ang lahat ng pinagdaanan, dahil naging masakit lang ang katapusan, simulan mo sa amor fati. Kung nararamdaman mo na maliit at nakakulong sa iyong sitwasyon, simulan mo sa view from above. Piliin mo ang isa at gawin mo ito ngayon sa araw na ito. Hindi para sa kanya, hindi para mapaibalik siya, hindi para mapatunayan sa kanya o sa kanino man na kaya mong mabuhay nang wala siya. Gawin mo ito para sa iyo. Kasi sa katapusan ng lahat, kapag lumipas na ang lahat ng ito, kapag naging malinaw na ang lahat, ang tanging taong kasama mo sa bawat sandali ng iyong buhay ay ikaw. At ang taong iyon, ang iyong sarili, ay karapat-dapat sa pinakamataas na antas ng iyong pag-aalaga, iyong paggalang, at iyong pagmamahal. Yun ang pinakamakapangyarihang mensahe ng Stoicism. Hindi ito tungkol sa pagiging matigas. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa iba na hindi ka naapektuhan. Ito ay tungkol sa pagpili. Sa bawat araw, sa bawat sandali, na ang iyong buhay ay mahalaga, na ang iyong panahon ay mahalaga, na ikaw, ang tunay ganap lumalaking ikaw ay mahalaga. At ang pagpiling iyon, yun ang mas malakas pa sa kahit anong no contact na maaari mong gawin. Kung tumanggap ka ng kahit isang bagay mula sa video na ito na nakatulong sa iyo, ibahagi mo ito sa isang taong kailangan ito marinig ngayon. At kung gusto mong sumama sa mas malalim na pag-aaral ng Stoicism, at kung paano ito inilalapat sa tunay na buhay, huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood.